Pupunta naman tayo mga kaloys dito sa isang topic talaga na mainit-init. Name your price, sana all. Imagine, ang laki. Hindi to galing sa puting asa, galing mismo sa lawyer. Okay? Ni Ramil. May papakita ko sa inyo mga kaloys, 2 months ago, na ebidensya natin. Okay? Na tinanggal na nila. Kung kayo po ay matagal na subscriber ko at parati ko nanonood, alam niyo ang sinasabi ko. Pero eto muna tayo mga kaloys. Ito yun mga kaloys. Ito yun ang lumabas sa balita. Ayan. Okay? Sabi dito, ng lawyer, 500 million to 1 billion. Okay? Yung ano daw, yung offer ng kampo ni Sara. Para lang daw tatahimik. So no wonder, di ba, na first time natin, okay, nakita ang isang vice president o si Sara mismo na nag-file. So, buminggo tayo mga kaloys. Buminggo tayo dun sa analysis natin, di ba na talagang itong si Madriaga maraming alam. At yung salaysay kasi niya konektado dun sa 125 million na confidential fund. Di ba? At yun na nga, bakit kailangan niyang kasuhan si Madriaga? Kasi siguro hindi inaccept ang offer. And you have to take note mga kaloys. Sinabi ni Madriaga, di ba, na parang nilaglag siya ni Sara kasi nag-away nga itong si Madriaga at saka si Harry Roque. Dahil dun sa lupa, right? Protektahan lang ni Madriaga yung inaagawan ng lupa. Okay? Na ang lawyer pala nung mga nagnakaw or agawan ng lupa ay si Roque, parang ganun. Di ba? So gumawa siguro ng kasinungalingan itong kampo ni Roque, ayun, nakulong si Madriaga. Tapos nung humingi ng tulong si Madriaga kay Sara kasi close sila, na ngayon ay dideny ni Sara na hindi daw kilala. Di ba? Na may ebidensya naman tayo. Right? Na binura nila ng kampo nila. Di ba? Inilaglag or kumampi si Sara kay Roque. Kaya nasaktan ng sobra-sobra itong si Madriaga. Kaya hindi siguro kumagat dun sa 500 million. So, ibig sabihin ng mga kaloys, ganun karami ang pera na makapag-offer ng 1 billion. Kasi mga kaloys, titingnan mo kasi yan eh. Halimbawa, ang sahod mo ay 100,000. Diba? So, siguro, para sa'yo, yung 1,000 is parang wala lang. Diba? Parang wala lang. So, kung magbigay sila ng 1 billion or name your price, ibig sabihin yun, barya lang ang 1 billion. Wow! Sana all. Diba? Bakit ganun kalaki? Eh di mag-offer na lang sila ng isang doon, nasa loob ng 500 million para gurgurin. Di ba mga kaloys? Pero yun na nga. Unang-una, nag-file si Sara ng kaso, perjury. Bakit? Ito mga kaloys. Okay? Clinic natin yung yung link nito. Saan na ba yan? Ito mga kaloys, ang detalye. Okay? Meron palang nagtangka kay Ramil. Kaya lang, okay, ito pang lawyer siya po ang contact ni Ramil. Di ba may balita-balita na parating si Sara ay dalawang beses daw bumisita si Sara, binisita ni Sara si Ramil. So kung hindi sila close, hindi kilala, bakit siya bibisita? Pero ang sinabi nila ng kampo ni Sara, hindi naman si Ramil ang binisita namin, si Teves naman. Wow, close kay ni Teves. Di ba? Walang ating narinig sa kanila noon about Teves tapos bibisitahin si Teves. For what? Di ba? Anong purpose? So dito mga kaloys, nung February 14 pala, Valentine's Day. Okay? Ay yun na nga, nag-attempt daw. Tapos 500 million to 1 billion. Ang laki nun mga kaloys, di ba? Pwede na mag-retire si Madriaga. Pero bakit hindi niya in-accept? Alam siguro niya mga kaloys na gurgurin din siya. Okay? Or hindi na, nawala na yung tiwala niya. Diba na parang, bakit ako magtiwala sa inyo? 500 to 1 billion. Eh, kung tatanggipin ko yan, ibig sabihin nun ay nagsinungaling ako. Parang ganon ang dating. Diba? Pwede niyo akong baliktarin. So, wala siyang tiwala sa Sara Camp. Diba? Kasi name your price daw eh. Pero, yan na nga. Siguro, iba-blackmail nila or whatever. Diba? Now, see? Nagsisinungaling yan kasi tatanggapin yung 1 billion. Kaya nagtatanong ako sa aking viewers kung totoo ito mga kaloys. Sa tingin mo, okay? Ang totoo talagang pera ng mga Duterte ay trilyones. Hindi 5 billion yung sinabi ni Digong na, bakit hindi ba namin kaya mag-ipon ng 5 billion? Eh, negosyante naman yung partner ko at yung dating asawa ko. Di ba? Sa hearing niya sinabi yun. 5 billion.
Pero kung 5 billion lang ang pera nila, hindi sila makapag-offer ng 1 billion. So dito mga kaloys, may sinabi ang lawyer. So dito, name your price. So kung kay Madriaga, maliit lang yung 1 billion, pwede niyang sabihin 2 billion. So kung afford sila. Right? So paano nila ibibigay yun? Yun yung una. Paano nila? At saan galing? You have to remember mga kaloys, di ba, kung cash ito or what? Or kung ita-transfer nila sa, I don't know, paano nila i-ano to. So eto mga kaloys, aside from that, nag-request na po na i-transfer si Madriaga kasi nga may nangyari daw, okay, na may detainee daw na lumapit sa kanya. Okay, eto, when Madriaga came out of his control gate, a detainee who disguised himself by wearing a basketball uniform appeared on the side and poked him on his waist. Nantok na ako. When the detainee appeared to be grabbing something on his back, Madriaga pushed him away and shouted for help. So ibig sabihin nun baka may patalim or whatever. Kasi nga kung ka-afford nga sila ng 500 million, kaya siguro lang bayaran yung nasa loob. Let's say 1 million. Diba? 1 million para sa ulo ni Madriaga. So syempre, yung mga nakakulong, nakakulong na ako. Okay na yung 1 million para sa aking pamilya. So marami talaga mag-attempt sa kanya. Kaya nga nag-request sila na ilipat. Kasi ang indication din ng mga kaloys, nag-file ng kaso si Sarah eh. So matinding witness talaga itong si Madriaga. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.